Okay, unsung heroes of faith. Discovering Bible characters who are unpopular, hindi sikat, pero mahalaga. Ang ating character ngayon ay kung merong Baruch last week na talaga, ay, totoo pala si Baruch, wala siyang hawak na, alam mo yun. Okay? Ito naman ay si Agur. Ay, pag nasaktan ka, Agur. Okay, hindi, iba yun. The wisdom of knowing yourself and the situations around you. At kung i-quick natin, okay, tanong pala muna, kay question. Naranasan mo na bang malito dahil sa nararamdaman mong labis na pagkapagod, emotionally o physically, na tila hinahatak ka sa napakaraming direksyon? Di mo alam, di ba? Okay? Naranasan mo na ba yung malito na ganon? Diba? And, nasubukan mo na bang magtanong din sa Diyos kung ano ang tamang landas na iyong tatahakin? Okay? Naitanong mo na ba? Naubukan, o diba? Nasubukan mo na ba na magtanong sa Diyos, Lord, ang daming pagpipilian, alin dito ang tama? And minsan, kapag mali at tama pagpipilian mo, ang daling sabihin na ayoko nung mali. Pero paano kung good, better, best ang pipiliin mo? Alin-alin? Paano kung ang karunungan kailangan natin ay palaging abot kamay pala? Okay? Paano tayo maglalaan ng panahon upang ito'y matagpuan? So many questions. Pero main idea, mga kapatid. Okay, let's go directly na sa Tagalog. Main idea? Kapag naintindihan at hinahanap natin ang karunungan ng Diyos, kaya tulungan niyo ako sa pagbasa, nagkakaroon tayo ng pagbabago sa buhay at mas malalim. Okay, naghahanap ka ba ng karunungan ng Diyos sa mga bagay-bagay sa buhay? Kasi kailangan natin yung wisdom ng Diyos. Ang wisdom ay yung tamang paggamit ng impormasyon para sa ikabubuti ng buhay mo at lalo sa pagsunod sa Panginoon. Ang hirap sa buhay kasi, alam mo, pagka high ang buhay natin, parang okay lang, okay to. Pagka maganda ang flow ng buhay natin, wow, thank you Lord, thank you Lord. Pero paano kung mapunta ka sa bingit ng desisyon na susunod ba ako sa Diyos o papatulan ko to? Ang hirap. Doon ngayon papasok yung wisdom. Kasi emotional pareho yun eh. Papatulan mo ba? Hindi. Okay? Magkakaroon ba ako ng good or bad decision? Pero pag pinapangunahan tayo ng emosyon natin, sigurado mag-flare up yan. At masasabi mo yung mga bagay na hindi mo gustong sabihin, na later sabihin mo, ba't ko ba nasabi yun? So, bago mapunta doon sa pagsisisi na, sayang, ba't ko ba sinabi yung bad words na yun? Ba't ko ginawa yung ganitong maling desisyon? Ang punto na yon, bago dumating yung pagsisisi na yon o paninisi, ay wisdom. Sabihin nyo nga, wisdom. Sa Tagalog, karunungan. And sa buhay natin, mga kapatid, kailangan natin ng karunungan. At ang Holy Spirit ang source ng karunungan natin. Ang salita ng Diyos. And by the way, sa mga na water baptized at umattend ng membership class sa camp, next week po ang ating recognition sa mga new members. At yung mga new members na hindi pa na-recognize last year, isasabay na po natin next week. Okay? Okay? Yun. At kapag, and isa pa, gusto kong pasalamatan din online yung ating sponsor sa camp. At para may, let's do the math, mga kapatid. Hindi lang magabanggit kung magkano yung camp natin. Pero ito nangyari. 92% ng babayaran natin ay sinagot ng ating sponsor. So, ibig sabihin, 8% lang nung camp cost ang binayaran natin per head. Amen ba? Gets nyo? So again, ayaw niyo magpakilala masyado, basta alam niya na kung sino siya. Okay, God bless ang ating kapatid. Okay, palakpakan natin ang Panginoon. So, let's go sa Proverbs chapter 30. At mamaya sasagutin ko, bakit
unsung hero itong si Agur. Okay, let's read. Let's start with verse 1. Ito ang kawikaan ni Agur na anak ni Jake. Jake? O, Bisaya ng Jackie. Okay. Na taga Masa. Sinabi niya ito kila Itiel at Ukal. Okay, funny names. Ako ang pinakamangmang sa lahat ng tao. Ang isip ko'y parang hindi sa tao. Hindi ako natuto ng karunungan at tungkol naman sa Diyos ay wala akong nalalaman. May tao ba nakaakyat na sa langit at bumaba sa mundo? May tao bang nakadakot ng hangin sa kanyang mga kamay o kaya ay nakabalot ng tubig sa kanyang damit? May tao bang nakapaglagay ng hangganan sa mundo? Kung may kilala ka, sabihin mo sa akin ang kanyang pangalan at ang pangalan ng kanyang anak. Old Testament pa lang may father and son na. Okay, that's verse 4. Verse 5. Ang bawat salita ng Diyos ay tunay na mapagkakatiwalaan. Siya ay tulad ng panangga sa mga umaasa ng kanyang pag-iingat. Huwag mong dadagdagan ang kanyang mga salita dahil kung gagawin mo ito, sasawayin kanya at ipapakita na ikaw ay sinungaling. Panginoon, may dalawang bagay akong hihilingin sa inyo. Kung maaari ibigay niyo ito sa akin bago ako mamatay. Una, tulungan niyo ako na huwag magsinungaling. Pangalawa, huwag niyo akong payamanin o pahirapin, sa halip bigyan niyo lang ako ng sapat para sa aking mga pangailangan. Dahil kung yumaman ako, baka sabihin kong hindi ko na kayo kailangan. At kung ako naman ay maghirap, baka matuto akong magnakaw at mailagay ko kayo sa kahihiyan. Now that's Agur. Hanggang verse 31 ata yan, hindi natin babasahin yan. Pero sa aking 4 points, 2 points lang gusto kong emphasize, or 3 ata. So tuloy tayo. Si Agur ay unsung hero. Why? Kung mapapansin nyo, yung verse 7 and verse 9 ay laging kinukote yan ng marami. At ito pa, karamihan sa mga nag-quote ng verses 7 to 9 ng Proverbs 30, ang sinasabi ay si Solomon ang nagsabi. Alam yung feeling na ikaw nagsabi, tas iba ang na-quote? Kawawa naman si Agur. Ang sabi lang ni Agur ay, agoy. Di ba? At hindi si Solomon ang writer ng Proverbs 30. Si Agur. Sabi nila, pen name lang yan ni Solomon. Si Solomon talaga yan. Pero karamihan sa mga Bible scholars ay nagsasabi na this is a different person. Kasi iba nga yung kanyang description. So ang Proverbs 30, mga kapatid, ay pinapakita nito ang wisdom sa magitan ng pag-obserba sa buhay. Nandiyan ba kayo? Habang ikaw ay nabubuhay sa mundo, at bukod sa nagbabasa ka ng Bible at mga libro, when you observe people, kung paano pumalpak ang buhay ng isang tao na ganyan, kung paano naging umasenso ang buhay niya, paano siya naitama yung pagkakamali niya, paano nag-turn around ang family na to from dispalinghadong family into one happy Christian family, magkakakuha ka ng wisdom. Kung titigil ka minsan sa pag-scroll sa iyong cellphone, and then tingnan mo ang buhay ng mga tao sa paligid mo at i-compare mo sa sarili mo o tingnan mo rin sa sarili mo, anong tama nila na dapat mong gayahin, anong mali nila na hindi mo dapat gayahin. That's wisdom. Sabi ng marami, experience is the best teacher. Okay, salamat anak. I don't believe in that. Experience is not the best teacher. Ang best teacher ay yung hindi mo siya maranasan, pero nakita mo sa iba and then in-apply mo sa buhay mo. Or kung mali, hindi mo in-apply sa buhay mo. Other people's experience is still the best teacher. Yung nakita mo isang tao na tumalon sa 3rd floor and then lasog-lasog siya, kung tama ang term ko, kailan ba sabihin, hindi, experience is the best teacher eh. Try ko nga. Di ba? Ang best teacher, obserbahan mo ang kapalpakan ng mga tao at ang kanilang mga tagumpay and then get wisdom from it. Hindi mo kailangang malaglag mula sa 3rd floor para masabi mo na, ay, masakit pala. Tingnan mo lang ang buhay ng ibang mga tao. Pero kapag hindi mo kasi inaral ang buhay ng mga tao at hindi mo tiningnan ang mga sitwasyon ng iba,
gagayahin mo sila. Especially kung may tinatawag kang inner vows. Hindi ko siya gagayahin. Alam mo, 90% of the time, gagayahin mo siya. I've talked with so many people, mga kapatid, na nagkaroon ng inner vows. Hindi ko gagawin yan na ginawa sa akin ng parents ko, ginawa niya sa mga anak niya. Hindi ko gagayahin yung niloko ng tatay ko, yung nanay ko, ginawa niya naman sa asawa niya. Kasi once you say an inner vow, it's dangerous. Hindi mo kayang tupdin ang vows mo na iayos ang buhay mo kasi in the first place, hindi mo kaya. Hindi ikaw ang taga-ayos ng buhay mo. So sa Proverbs, may kita natin dyan yung wisdom. Okay, tingnan natin yung next line. Next slide. How godly wisdom will help you know yourself and the situations around you. Papaano yon? Apat ito, tatlo lang muna sabihin ko sa inyo. Kaya makinig kayo mabuti. This will be really quick, mga kapatid. So, Proverbs 30 verses 1 to 4, may nakalagay doon, mga kapatid, na nagsabi si Agur, Ako ang pinakamangmang sa lahat ng tao. Anong punto sa buhay niya na nagsulat siya ng wisdom pero mangmang pala siya? Sa kanyang kamangmangan, sa pag-amin niya na mangmang siya, nakagain siya ng wisdom. Ang sabi ni Jesus, o sabi ni Paul pala, yung wisdom ng sanlibutan na to, okay, ay ang wisdom ng Diyos ay di hamak na mas madakila kaysa wisdom ng sanlibutan na ito. Di ba? Ang sabi niya, ang isip ko'y parang hindi sa tao. Ibig sabihin, nag-soul search siya. Inamin niya ang kanyang kalalagayan. So, number one, what you will do, or what we must do to gain wisdom, mga kapatid, is acknowledge your limits. Aminin mo kung hanggang saan ka lang talaga. Amen ba? Aminin natin na mayroon kang hindi kayang gawin na kayang gawin ng iba, at aminin mo rin na may kaya kang gawin na maaaring hindi kayang gawin ng iba. Basta alamin mo anong limit mo. Huwag tayong epal, huwag tayong mema lang. Wala lang, mamasabi lang ako, gagawin ko to. You need to assess yourself, mga kapatid. We need to ask ourselves and reflect, ano ba talaga? According kay Agur, mga kapatid, sabi niya, hindi ako natuto ng karunungan tungkol sa Diyos ay wala akong nalalaman. Kaya may tanong siya. Kaya para malaman mo ang limit mo, ask people. Saan ako mahusay? Saan ako hindi mahusay? Ready ka nga lang sa mga honest answers. Na-try nyo na bang gawin yon? Bro, kung tatanungin kita, kung kaibigan mo, lalaki man o babae, ano sa palagay mo dapat, ang mabuti kong ginagawa na dapat ko ipagpatuloy? At ano naman yung hindi mabuti kong ginagawa na dapat ko nang itigil? Whatever your questions are, ask people tungkol sa'yo. Kasi madalas, hindi natin nakikita ang sarili natin eh. Di ba? Amen ba? Yung mga may body odor, usually, hindi na naamoy ang sarili nila unless nasadyain talaga nila. Di ba? Ang mas nakakaamoy niyan, yung mga tao sa paligid. At minsan, may mga tao na ayaw ka masaktan, ang sasabihin sa'yo, uy, na-try mo na ang Rexona. Okay? Yung may na-invento ang tao, ano yun? Sabon. Try mo nga. Okay? There are people outside us na mas kilala tayo, pero there are times din kapag manahimik ka at itigil mo ang labanan sa isip mo at makipag-communicate ka sa Diyos, magtanong ka sa Diyos, lilinawin sa'yo ng Diyos yung kanyang kalooban at mas makikilala mo ang sarili mo. So know your limits. Next slide. Sabi rito, humility and the realization comes when we acknowledge that human wisdom alone is insufficient. You are not unlimited. Hindi mo alam ang lahat ng bagay. Amen. Hindi mo alam, hindi mo pa naranasan ang lahat ng bagay. Been there, done that, I don't believe in then. Kasi minsan may mga sabit din dyan eh. Diba? Alam ko na yan, narinig ko na yan, naranasan ko na yan. Pero if you will be respectful sa ibang tao, alam mo, naranasan ko na yung sinasabi mo, pero baka meron ka pang naranasan na hindi ko naranasan, sabihin mo nga sa akin, para matuto ako sa'yo. Those are moments of wisdom, mga kapatid. Number 2, embrace God's wisdom. Pag nagsabi sa'yo ang Panginoon na itong gawin mo, itong wag mong gawin,
siguraduhin mo, naaakapin mo yon. Maraming Pilipino, maraming tao, choosy sa pagsunod sa Diyos. Pag ang mga blessing yan, susundin ko yan. Pero pag tungkol sa sacrifice, ay next time na lang, maka-busy ako eh. Para sa mga, sa mga, kay Lord talaga. Ba't ikaw, di ka ba kay Lord? Minsan namimili tayo ng susundin natin eh. At minsan namimili tayo ng kausap na mag-agree lang sa atin. Di ba? Paano kung yung kausap mo hindi agree sa'yo? Lalo na kung yung sarili mo ay hindi agree sa iyo, mas malalang problema yon. At paano kung yung sinasabi mo, hindi agree ang Bible. Pero pinipilit mo i-twist ang Bible para maging kasukat mo at siya ang mag-adjust. Ang Bible ang mag-adjust. It will never happen. Katulad na sinabi ni Jai kanina, yung sinabi niya tungkol sa pagmamahal ng Panginoon, kukulitin tayo ng Diyos. Mangungulit siya for the longest time na kaya niya. Pero kapag tunay kanyang anak, didisiplinahin kanya kapag talagang makulit ka. Pero pag di kanya tunay na anak, hahayaan kanya. Kaya malungkot kayo pag wala kayo masyadong problema. Walang persecution, walang sacrifice, magtaka kayo, baka kaibigan natin yung alam mo na. Pero kapag anak kanya at tumalikod ka sa kanya o lumayo ka sa kanya, gagawin niya paunti-unti ang pagpapanumbalik sa'yo. Kapag hindi ka nakinig, medyo level 1 muna. Okay, easy way muna. Pag hindi ka pa talaga nakinig, it's the hard way. At minsan, kapag hard way na ang nangyari sa mga tao, dahil hindi pinakinggan ang wisdom ni Lord, ano mangyayari? Minsan, the worst ay sisihin natin si Lord, kung anak talaga ako, ba't hinayaan niya itong mangyari? Diba? Brethren, tandaan nyo, God's kindness leads us to repentance. Amen? Yung kabutihan ng Diyos, yung dapat, yung klase ng kasalanan na gagawa natin, supposed to be, ito na ang hatol. Diba? At kung tatanungin tayo, anong hatol sa ganito kasalanan? Parang ganito yan eh. Kung magiging just talaga tayo ha. At kung gagawin ng Diyos yung talagang dapat, wala na ni isa sa atin ang matitira dito. Amen? Pero what God will do ay i-remind ka niya. That's why yung mga camps, yung mga fellowship, yung mga Bible study, nakikipagkwentuhan ka sa mga tao, those are time of embracing God's wisdom. Kasi habang nakikinig ka sa story ng ibang tao, nga no, ay ganyan din nararamdaman ko. Minsan nakakaasar si Lord. Nakaka-relate ka. And then minsan may maririnig ka na hindi mo magugustuhan, pero kailangan mong tanggapin. Alam mo yun? Ang tawag, nung maliit kami, ang laging word ng nanay ko pagka kami ay nagdadahilan para hindi siya masunod. Maghugas ka. Kuya ko naman, siya ang kanina umaga ako eh. Alam mo, lagi sinasabi ng nanay ko pag may mga ganong sitwasyon, sabi niya, palusot ka. At ang senyas niya ay ganito, palusot ka. Lulusot ka talaga eh. Gagawa ka ng paraan eh. At alam ng nanay ko kung paano kami i-deal doon sa mga sitwasyon na yon. At pag tinignan na ako ng nanay ko at sasabihin niya sa akin, John, palusot ka. Sabi ko agad, yeah. Ganon din si Lord. Pero katulad din ng nanay ko, pag palusot at hindi ako umaamin talaga, minsan may mga flying hand na biglang dumadapo sa pisngi ko. Okay? Twice lang ako nakaranas sa nanay ko, hindi ko na inulit. Masakit. Sometimes, pain, yung masaktan ka, is God's way of telling you, anak, lampas ka na sa limitasyon mo, sobra na. Pero minsan, tayo ay nagpapaawa effect. Kawawa naman ako. Pero ang tanong, ba't ka kawawa? Baka may desisyon ka na mali. Hindi, kawawa ako kasi ganito. Oo, kawawa ka, totoo yan. Kawawa ka talaga, marami sa ating kawawa. Pero ang tanong, merong wisdom ba si Lord na hindi mo sinusunod? Kung ang sagot ay yes, then be humble, mga kapatid. Next. Tama ba meron? Next slide po. If done properly, yung pag-akap sa wisdom ni Lord,
God's wisdom gives you deeper connection with God and with other people. Yung pag nauunawaan mo si Lord, ang dali nang unawain yung mga tao at ang dali ding unawain ng sarili mo. Okay? Nandiyan ba kayo? Mauunawaan mo ang sitwasyon at ang sarili mo at ang mga tao kasi, alam mo, noon pumapatol ako sa ganyan eh. Pero naranasan ko na si Lord, hindi ako pinapatulan dyan. I think may natutunan ako. If done properly. Pero hindi yan kaalaman lang. Na alam ko, nagawa ko ba? Hindi. Alam ko, nagawa ko, good. Nandiyan ba kayo? So si Agur ay isang unsung hero. Kasi yung mga words na minsan hindi natin pinapansin, kanyang sinasabi. Okay, number 3. Ito pa. Seek honest contentment. I don't know if you agree with this verse. Balikan natin yung Psalm 30 verses 7 to 9. Tingnan nyo, ewan ko lang kung agree kayo dito ha. Ang sabi niya mga kapatid, sabi niya, una, tulungan mo ako Mali. Tulungan mo ako na huwag magsinungaling. Okay. Pangalawang request niya, huwag niyo akong payamanin. Parang gusto ko na isarado ang Bible ko, Pastor. Gusto ko nga yumaman eh. Ayun ba, Kuya Raul? Gusto ng maraming tao yumaman, sumikat, at masunod, at maging powerful. Eto, wag mo akong payamanin, sandali. Hindi yan will ni Lord. Mali si Agur. At sabi ng iba, mali si Solomon. Pero tingnan natin bakit yun ang sinabi niya. Ang sabi niya mga kapatid ay ito. Sabi niya, huwag niyo akong payamanin o pahirapin. Sa halip, bigyan niyo lang ako ng sapat para sa aking pangangailangan. Prayer niya yon. I don't know kung agree tayo kay Agur. Pero according sa kanya, sapat lang. Gusto niya maging kontento. Ang tanong, bakit? Bakit gusto niya ng contentment? Kasi sino dito ang gustong yumaman? Walang magpapaka-plastic. Ang tanong, ba't mo gustong yumaman? Para kay Lord, maliit nga, di mo maibigay, malaki pa. Para sa kabutihan. Next slide. Here's a warning mga kapatid. Be aware that wealth and power can corrupt people. Minsan nga, wala pa yung pera, nag-aaway na eh. Pag magkaroon ka ng 1 milyon, ang gagawin mo, ikaw, 1 milyon, nag-uusap yan, ano lang yan ha, usapan lang. Ba't ako nagsusuntukan na? Kasi bakit? Hiningi niya yung 500,000 kanya agad? Sandali, wala pa naman eh. Ba't kayo nag-aaway? Wala pa. Sample pa lang yan. Wala pa nga, nag-aaway na. Paano kung nandyan na? Lord, pagpalain mo ako. Pagdapo sa kapalad mo. Para kay Lord ba yan o para sa'yo? Sure? Na-try niyo na bang i-check ang inyong budgeting? Kung porsyentuhan ang pag-uusapan. Ilan na napupunta sa gala? Sa leisure? Ilan na napupunta for the Lord? Okay? Brethren, listen. Kapag tayo ay nagnasa na yumaman, be sure meron kang tamang dahilan. Okay? Kung wala kang tamang dahilan sa pagyaman, delikado ka. I've seen some people, and many people na din, na nakorrupt ng maliliit na pera. Okay?
Kasi pag meron ako to, mabibili ko to. Pag meron ko niya, mabibili ko yan. At pag yumaman ako, maipapamukha ko sa mga nalalait sa akin na ako ay mahusay. Kung ang goal mo para yumaman ay mabalikan mo yung nalalait sa'yo at yung minamaliit ka, then hindi magandang dahilan. Diba? In conclusion, mga kapatid, maging masigasig sa paghabol ng karunungan. Si Solomon, nung inoferan siya, okay, gamitin niya si Solomon, anong gusto mo? Ang hiningi niya, wisdom. Ba't hindi mo hiningi na mamatay lahat ng kaaway mo at ikaw ang pinakamaging mayaman? Kasi ang dahilan niya ay para mapangunahan ko yung mga tao na to. So wisdom is supreme, mga kapatid. Kailangang habulin mo ito. Kapag yung pakikipag-usap mo sa tao na to, wala ka magigain na wisdom, o ayaw niya makinig, sayang ang oras mo. There are people na makikinig sa'yo. At kung ikaw naman ay nakikinig, nanonood, kung ikaw ay kayang manood ng isang marathon ng series, anong wisdom makukuha mo dyan? Ask yourself, pag minarathon ko ba itong series na to at itong pelikula na to, may matutunan ba ako? Anong goal mo? Anong reason mo? Ba't mo ginagawa yung mga ginagawa mo? Bakit ka naniligaw? Ay para magkaroon ng girlfriend, magkaroon ng boyfriend, and then, wala lang. Para mapatunayan kung cute ako. Eh di wow. Wow. Gawin ito sa pamamagitan ng pagiging mulat sa sariling kamangmangan at kayabangan. Aminin natin mga kapatid, meron tayong mga kamangmangan sa buhay, and one way or the other, meron tayong kayabangan. Amen ba? Kaya't palagi tayong maging umasa sa patnubay ng Diyos sapagkat ang tunay na karunungan ay humahantong sa mas malalim na ugnayan sa sarili. Listen. Sapagkat ang tunay na karunungan ay humahantong sa mas malalim na ugnayan sa sarili, sa kapwa at higit sa lahat sa Diyos. Kung sinasabi mong marunong ka sa salita ng Diyos, dapat ikaw lumalalim sa pagsunod sa Diyos, nagiging maayos ang relationships mo sa kapwa mo, at nagkakaroon ka ng mga success sa buhay dahil sa iyong pagsunod sa Diyos. Amen ba? You're there, mga kapatid. So again, intindihin ang hanapin ang karunungan ng Diyos. Join the Bible studies, join yung mga fellowship natin. Kung hindi makapag-fellowship sa live, ng live, face-to-face, mas maganda. Pero huwag niyong papalipasin ang pagkakataon na makakuha ng wisdom. Especially sa mga bago natin mga members ngayon, bagong baptize. Be sure to spend at least 30 minutes a day sa Panginoon. Kokoy, amen ba? Si Kokoy at isa pang Kokoy. Dalawa na ang Kokoy natin dito. Okay? Amen ba? Let us pray. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Heavenly Father, we thank you, Lord, sa iyong Espiritu Santo na nagbibigay din ng karunungan sa amin. Sometimes, Lord, nakakalito ang mga bagay-bagay. Pero, Lord, ang nagbibigay ng liwanag sa lahat ng impormasyon na makukuha namin ay ang karunungan mo, Panginoon.